Hi! Welcome back to my channel. This is Nayumi C speaking. Sa video na to, magbibigay ako ng Tagalog and English sample with free template ng vacation leave letter according sa request ni Sir Alvin Feseret. Shoutout to you, sir, at sana mapanood mo tong video na to. At kung ikaw na nanonood ng video na to ay may balak magpaalam sa boss mo na magli-leave, yes, para sa'yo ang video na to. So, umpisahan na po agad natin sa parts ng vacation leave letter. Just in case gusto mong gumawa ng letter on your own, then eto po yung mga kailangan natin. Unang-una ay yung petsa or date kung kailan mo ipapasa yung vacation leave letter mo. Pangalawa ay syempre yung pangalan ng supervisor, boss mo. And syempre yung position niya, department head ba siya, company head. Syempre ilagay natin yung company name and also yung address. Yung subject po, makikita natin, optional to, pero I highly recommend na maglagay dahil importante po ito kasi unang tingin pa lang sa letter mo, alam na kaagad kung para saan ito, which is vacation leave request nga. Sa number 6 ay ang salutation or greeting, either dear sir or ma'am. And also yung body or body of the letter, dito nakapaloob yung rason kung bakit ka nga ba magpapaalam, mag-vacation leave, mga petsa kung kailan ka mag-leave, at ano yung mga assurances mo para payagan ka. And syempre, hindi mawawala yung closing statement and yung signature, pangalan mo, and syempre yung position mo na rin sa work. Bago po tayo dumako sa mismong sample, meron po akong special mention. Kung tinatamad kang gumawa ng vacation leave letter, nag-o-offer po ako ng letter writing service with small professional fee of 50 pesos only po. Kindly message me sa Facebook page ko na Nayumi C para doon po tayo mag-usap. Salamat po. Pero kung gusto mo namang gumawa on your own, ito po yung sample natin with template. So, ito yung Tagalog sample. Unahin na natin yung request ni Sir Alvin. So, unang-una po is yung April 24, 2026, considering, for example, na today ipapasa yung letter or any day kung kailan ipapasa yung letter. Yung mga naka-highlight po pala dyan, yan po ang papalitan natin. The rest, pwede nang kopyahin as is. Number 1 is yung manager or supervisor name, yung position niya sa company. Again, company head ba siya? And then yung company name din, ilagay mo rin. Siyempre, pwede rin ilagay yung company address pero hindi naman required. Ito po yung sinasabi kong subject kanina, vacation leave request. Naka-English na siya kasi grabe naman kung tatagalogin natin as in Tagalog na Tagalog talaga. Di ba yung mga Pilipino Taglish naman? So, acceptable na yan sa isang formal letter. Tapos, isang space after that, maglilagay po tayo ng dear, and then yung apelido ng supervisor natin. Ako usually, for example, Dear Mr. Reyes or Dear Miss Santos. Pwede rin namang Dear Sir or Dear Ma'am kung saan ka mas komportable. And syempre, huwag kalilimutan ng quote after ng pangalan nila. And then, ito na yung body of the letter natin. Sa magandang araw po, ako po ay magalang na humihilig na makapag-avail ng aking vacation leave mula yung naka-highlight start date, let's say April 26, 2026 hanggang April 29, 2026 na may kabuang, let's say 3 days or 3 araw. Yan po. Tapos, syempre, may karugtong pa yan sa ating second page. And ito yung karugtong. Sa baba po ito ha, one space. Ang bakasyon pong ito ay mahalaga sa akin upang makapagpahinga at makapaglaan ng oras sa aking personal na pangangailangan. Sisikapin ko pong matapos ang aking mga kasalukuyang gawain bago ang aking leave at gagawin ng maayos ang aking mga responsibilidad upang hindi maapektuhan ang daloy ng ating trabaho. Ayan, ito na yung reason and also yung assurance mo. Then, itong part na to, ako rin po ay handang magbigay ng updates kung kinakailangan bagong aking leave. Optional lang ito kung feel mo hindi siya akma, then tanggalin mo na lang siya. At mag-proceed ka na dito sa next. Lubos po akong umaasa sa inyong pag-aproba. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Yan, ito yung tinatawag nating closing statement. And then 2 to 3 spaces after that, lubos na gumagalang, kuwit, and then pangalan nyo po, buong pangalan, and also yung position nyo po. At dito sa space na yan, nakikita mo na yan, kailangan po nating ilagay yung ating signature para po masabi na authenticated or legitimate ang ating letter. Okay.
Dito naman po tayo sa English sample. Same na same lang po talaga ito. Sadyang translate lang po natin siya into English. Again, yung petsa kung kailan may papasa yung letter, assuming today, April 24, 2026. 2 to 3 spaces after that, ilagay natin yung pangalan ng ating manager, boss natin, yung position niya, pangalan ng company na pinag-workan nyo, and also yung address kung gusto mo. Pero kung ayaw mo naman, kasi mahaba, it's okay na wag nang ilagay. And also, 2 to 3 spaces after that, pwede ka maglagay ng subject. This is optional, pero I highly recommend kasi nga, unang tingin pa lang, alam na ng boss mo na nagre-request ka nga ng vacation leave. Tapos, dito naman sa salutation, dear, sir, or ma'am, or again, last name ng iyong boss, and then quit. Yun. Pero optional lang din naman yan. Then, babasahin ko na yung body of the letter. I am writing to formally request the use of my vacation leave credits from start date, like April 26, 2026, to end date, April 29, 2026, totaling 3 days na leave. And then, kabilang page naman tayo, one space after that, dito natin ilalagay yung mga reasons kung bakit tayo nagpapaalam na gamitin yung ating leave credits. So, this time off will allow me to rest and attend to personal matters. I will ensure that all my current tasks are completed ahead of time and that my responsibilities are properly endorsed to avoid any disruption and operations. I am also willing to assist with the transition or provide any necessary updates prior to my leave. I am hoping for your kind approval of this request. Thank you for your understanding. Ito pong I am hoping for your kind approval. Dapat po one space apart pa ito siya. So, pardon. Then, pwede natin ilagay yung sincerely kuwit, your name, pangalan nyo po, posisyon, and syempre, wag na wag kalilimutan ng ating signature. So, that is it po. Sana may natutunan kayo sa video na to. Thank you so much for watching and thank you kay Sir Alvin. Naging idol na tong YouTube channel ko but because of his request, ay may upload na tayo finally after 3 weeks or almost a month. So, if you have video requests similar to this or any other topic na gusto mong i-cover ko, make sure to comment those below. I swear, sumasagot po ako ng every single comments ninyo. Thank you for watching. Have a nice day. Bye!